you who doesn't know me yet, I am Rosie of Rosie Talks, and I will be your host for tonight. Ayan. And wala pa nga eh, maganda na ang topic. Maganda lang, Sir Ray. Yung topic wala pa. Ito na. So, and our topic for today is about the 5 fingers of network marketing. Or, actually wala naman talagang ganun eh. Pero pinangalanan lang natin to, no? Or ito yung tinatawag talaga na the basic components of doing the business. Yung ano ba yung gagawin mo after mong nag-join? Or ano ba yung dapat ipagawa mo sa isang distributor o sa isang bagong member, no? Yung exact same procedure na gagawin. So, yun po yung basic components ng network marketing. Ano yung dapat gawin ng mga bagong distributors? Okay? At saka sa mga matatagal na, baka nakalimutan nyo lang. So, let it be na maging reminder po ito sa atin. Okay? Yung bangs ko na naman, okay? At syempre, ang makakasama natin ngayon, walang iba kundi ang nag-iisang chairman ng ating community. So are you guys ready? No? Ready na ba? Pa-comment naman sa ating comment section. Kung ready na ba kayo na mag-start na tayo, ready na ba tayong makasama ang ating chairman? Pa-comment naman sa ating comment section. I am ready! Yes! Pa-comment po. Ayan, busy-busy si MRC, no? I-mention yung kanyang mga leaders. Yan yung talagang yan pag ganyan, pagka-upline ka, pag leader ka, you will mention all those people under your organization kasi magkakaroon ka ng sense of responsibility sa kanila na they should learn. Kasi sayang naman yung nilabas nilang pera pag hindi nila natutunan yung business, hindi nila na-master yung business, hindi din mag-grow yung business at organization mo. Okay? So you are ready, I am ready, our chairman is ready. So kay paulan naman po, paulan ng heart sa ating comment section as we welcome our very own Chairman Roy Cueto. Palakpakan naman po natin. Heart, heart, heart. Hi, sir. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Rosie, it's so nice to see your bangs again. Your fabulous bangs. Yeah, magandang gabi. Merry Christmas. Maganda din po yung suot niyo, sir. Merry Christmas. Of course. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa lahat po ng leaders, sa lahat po ng builders of We Evolve, and it's ano tawag ito? First Monday of the month. So it's my job to connect with you. Yes. It's my job to connect with you and share something na pwedeng magpadali ng inyong buhay sa network marketing. Kaya kung meron kayong mga gustong friends na at downlines na gustong umattend ngayong gabi, i-tune in nyo lang po, sabihin nyo na makinig and i-share ang StreamYard na ito. Kasi papag-usapan natin ito, yung 5 fingers. 5 fingers. Honestly, yung 5 fingers na yan, tinanong ko kay Rosie, sabi, ano ba yung 5 fingers? Baka naman iba lang yung topic, iba lang yung pangalan sa alam kong topic, no? Yes, so when she sent me the 5 fingers, yung topic, sabi ko, sos. Okay, ang tawag namin dyan dati is the basic or the ABC. Yeah. The ABC in multi-level marketing. Okay? Yes. Okay, so mga kaibigan, enjoy the night. Isang oras po ito na tayo po ay magkukwentuhan. Isang oras to na tayo magtatanungan. So this is more on interactive, no? Yes, interactive, yes. No? So pwedeng magkape. Pwedeng magkape habang nakikinig. Pwede kayong magtanong. Pwede kayong sumama sa usapang ito, mga kaibigan. Pero hindi kayo pwedeng magsalita. Ako bilang. Ako lang at saka si Sir. Ako lang at saka si Rosie, no? Pwede kayo magtanong. Okay? So, good evening, everyone. And I'm so happy and excited to be with you again and connected with you because this is what I love, no? Connecting people. Okay? Yes. Okay. Yes, so,
Okay, i-play na yan. Kasi yung parang nasa US, sir, kasi ano eh, Oo nga eh. naka-red ka eh. Yun. Dapat Dito snow. tayo. Snow yung, oo, Anong dapat gusto niyong snow. background ba? Ito. Yan, Ayan, sa parang US daw. ano, parang nasa Yan. US. Sa Korea Ayan. tayo, Korea. Korea muna. Okay po. Eto sir, kasi kadalasan naman 'di ba, etong mga nandito ngayon, most of them are mga members na mga distributors na. Eto yung struggle, most of the mga ano eh, mga uplines. Anong gagawin ng mga bagong ano, ng mga bagong sali? Ano ipapagawa ko sa kanila? Yun. So yan po yung Yeah, pag-uusapan natin sa 5 correct. fingers, 5 basic fingers. components. Yeah, Yeah. Saan tayo okay. mag-start? Okay, ganito po. Ganito po mga kaibigan. I know for a fact na ikaw as network marketer, ikaw as builder, ikaw as sales agent, ikaw as builder or agent in any sales department o Mm. everyday living. Alam nyo, tayo po mga kaibigan, we are doing sales, no? Every day, we are doing sales and marketing. Okay, even yung panliligaw mo sa asawa mo, isa yan sa mga sales and marketing. Sales. Even yung pag-apply mo sa trabaho mo, that's part of sales and marketing, no? Mm. Ibig sabihin, sa araw-araw nating ginagawa, ang sales, ang 5 fingers na ito ay ating ina-apply. So it's Yes. a common denominator to our everyday Basic. living. Mm. Basic, the ABC rule. Kumbaga sa katawan mo, kung humihinga ka, kung ikaw ay nagkasalita, kung ikaw ay nag-iisip, natutulog, that's the basic. The basic, no? At hindi makukumpleto ang pagkatao mo kung hindi kumpleto yung mga senses mo, no? Yan. So sa Yes. buhay natin, no? Sa buhay natin sa network marketing or sales marketing, 5 fingers or the ABC in network building or in sales and marketing is very important. Kasi hindi ka magkakaroon ng income or ng benta, should I say, pera, no? Kasi Pera. yun naman ang gusto natin lahat, magkaroon tayo ng pera. Kumita tayo para meron tayong may support sa ating family. Tama? Pero mga Yes. kaibigan, hindi po mangyayari yung pera kung hindi mo papagdaanan yung ABC rule or the 5 fingers in network marketing. Wala pong perang darating, no? Walang perang darating sa palad mo. Okay? Walang perang darating sa palad mo kung hindi mo papagdaanan yung basic or the 5 fingers. Okay? So, ano ba yung dapat? No, ano ba yung dapat mong gawin? Unang-una, no? 'Di ba? Usually po I've experienced talking to people. Paano ka ba yumaman? Paano ka ba kumita? Paano ka ba nagawa mo yung maging successful sa network marketing before? Siyempre, by the word itself, network marketing, Coach Rossi, Yes. this is leveraging. Mm. Okay? Hindi ka yayaman sa network marketing kung mag-isa ka lang. Ha? Hindi. Totoo. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Hindi ka yayaman kung mag-isa ka lang. Ang tawag po doon, direct selling. Kung mag-isa ka, direct selling. Now, for you to be multiplied or for you to multiply yourself, you have to prospect. So the first topic is prospecting. 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 Ano ba yung prospecting? Di ba? Okay, ang prospecting cite ko to sa example ko itong recent na naging experience ko. When I accompanied my daughter na mag-exam sa UST, no? As magkakalista kasi yung anak ko, so sinamahan ko sa UST. So what I did is prospecting. Okay? Prospecting first, inuna ko muna ano bang school ang sa tingin ko safe yung aking anak. Pangalawa, pagpunta ko doon,
inagahan ko ang parking para meron akong parking. Tama? Pangatlo, tiningnan ko yung yung kanyang papag-examan nung examination room. Then, after nung nag-i-exam na siya, kasi mga 5 oras yun, nag-prospect ako kung saan siya pwedeng tumira. Okay? So, ibig sabihin, hindi lamang ito sa network marketing or kung araw-araw mo ginagamit, kundi sa pang-araw-araw. But in translation to network marketing, prospecting is, sino ba yung gusto mo maging grupo? Sino gusto mong makasama sa negosyo? Gusto mo makasama. Prospecting po yan. Kumbaga nung tayo nanliligaw, sino ba yung ipa-prospect mo? Yes. Tama? Maganda ba? Mabait, matangkad, sexy, mataba, masama ugali, mabait. You are prospecting kasi this is the very important aspect sa sales o sa araw-araw nating ginagawa kasi mamamraspect ka mamimili ka. Mamimili ka. Okay? So, first things first, target audience. Sino bang gusto mo? Ako naalala ko, Coach Rossi, yung sinabi sa akin ng upline ko dati, 1998, ang sabi ng upline ko dati, Roy, ano bang grupo ang gusto mo? Matatanda, bata, estudyante, negosyante, senior citizen, millennials, or what? So nagtanong siya, ano bang gusto mo? Prospecting po yun. Okay? Kaya, I come up to this. I decided nang maging downline ko sa network marketing ay isang kompleto Ricardos. Ibig sabihin, gusto ko may matanda ako, may bata ako, may negosyante, may estudyante, may pera, may walang pera, all walks of life. That was before. That was before. Okay? Pero, sa unang bahagi ng pag-networking natin, titingnan mo muna ang sarili mo. Ikaw ba, ano bang problema mo ngayon? Immediate money ba or hindi? Kunyari, immediate money ang kailangan mo. Siguro ang gagawin ko ay mamamraspect muna ako ng pwede kong pagbentahan ng products. Kasi prospecting din yan. Tama? Prospecting din yan. Yes. Okay. Pero hindi ako magfo-focus sa pagbebenta-benta ng products lang kasi nga hindi ako makakapag-leverage doon. So, ang ibig kong sabihin, mga kaibigan, ang prospecting po, meron kang time, given time for you to have the target audience. Okay? Yung sinasabi ko kanina na nagre-research, 'di ba? Sa UST nag-research ako ano yung malapit na hotels, malapit na kainan, malapit na apartment, malapit na parking. So, nagre-research ako. Okay? Para mas maintindihan niyo po ito po. Ang prospecting, kung ikaw ba mag-o-open ng isang karinderya, tapos naghahanap ka ng dalawang empleyado. Ikaw ba sa first 2 na mag-a-apply sa iyo itatanggapin mo na o mamamraspect ka pa rin? Mamamraspect pa din. Yes. Hindi yung dalawa. Kunyari, ano bang gusto mo sa tindahan mo? Gusto mo bang maayos yung matalino ba yung gusto mo? O mahina yung ulo? Mabait ba o hindi mabait? Lalaki ba o babae? So meaning to say, you have to have the target audience. Hindi kung sino na lang. Okay, now, translate ko. Mabilis lang to. Sa We Evolve. Hindi kung sino na lang lapitan mo. Kasi nga, ang ibang Coach Rossi, ang ibang mga networker, kung sino na lang, basta mayroong madala. Kunyari, magpapa-event ka sa Jollibee. Sabi ng upline mo, dapat may dala ka. Ay, nagdala ka. Matanda, walang pera, hindi marunong sa sales talk, mahiyain. Baliwala po yun. Baliwala yun. Okay? So, dapat, ang dadalhin mo, yung may tinatawag na, for me man. Acronym is man. Audience na may pera. Money. Audience na may authority. Man. Authority and audience na in need. No? So, tatandaan nyo, the perfect prospect is prospect with money, prospect with authority, and prospect with in need. In need. Yeah. Kailangan ng opportunity na ibinibigay mo.
Okay? Yes. So meron bang nagko-question diyan kung para masagot ko? Ano na, habang hinihintay natin yung question nila, Chairman, medyo diinan lang natin yung man, no? Yung, Okay. kasi may mga tao na may pera, hindi na nila kailangan ng business, pero marami silang pwedeng tulungan through their money. Yes. Like, for Yes. example, isang company owner, marami siyang empleyado, pwedeng i-target natin yon. So, maging yung Yes. leverage siya. Kasi businessmen also want to expand their business, pero ayaw na Yes. nilang magtrabaho. So, ang gagawin, pwede silang mag-invest, then they can let the people under their organization to just do the Yes. work. Kasi ganun yung Yes. mga may pera. They Yes. make their money work for them. At yung mga Yes. tao naman na may authority, let's say for example, yung principal ng isang school, merong authority yun. Yes. But hindi lahat ng may authority may pera. Tama? Yes. Pero dahil may authority siya, pwede siyang magsabi na, okay, gather all the parents and the teachers, we will be having a presentation of the business. So meron siyang bosses, meron siyang command kasi meron siyang authority. So that's the best true. example kung yung mga ita-target natin na mga prospects. And the other one, yung pinaka-last is yung people in need. Sino ba yon? Irregardless of may pera o wala, yung mga taong nangangailangan talaga. Like for example, yung mga may trabaho naman pero kulang yung kinikita nila, 'di ba? So they are in need. Or Correct. two, pwedeng in need sila of additional source of income or in need sila of our products and services. So they are also our market. They are also our prospects. So in prospecting, sino-sort out natin kung sino ba yung pwede sa atin, sino ba yung hindi pwede sa atin. Yon. Yes. Kung kanino ba tayo pwede at kanino ba tayo hindi pwede. Parang ganun siya. Correct. Diba? Yeah. Tapos Are you tama, that's very nice, Coach Rossi, yung nung elaboration mo. In short po, kung magdadala ka ng prospect, huwag basta-basta. Lalo na ngayon sa We Evolve, we are in the pioneering stage pa rin, di ba? So we have the luxury of prospects out there. Mamili Yes. ka. Mamili ka. Wag yung wag yung ito na lang yung huling lalaki, papakasalan ko na. Wag ganon, wag ganon. Ha? Mamili ka. Kasi ang mistake ng karamihan kasi basta lang makapagdala, basta lang makapag-present, masasayang lang yung mo. Masasayang lang yung iyong oras at panahon. Basta ma-prospect ka. At ang pinaka-importante sa prospecting yung follow-up. Yung may follow-up. Nung di po nag-prospect ka, follow-up ka. Kasi kailangan pa rin iikot pa rin tayo. Sa prospecting pa lang kasi nagka-create tayo ng rapport, create ng relationship. Yan, di ba? Yes. Sa pagkatapos ng prospecting, doon na papasok po yung inviting. Yes. Oo. Siyempre, medyo magaan na yung loob nyo. Meron na kayong first touch. Yes. Pwede mo nang i-invite ngayon. Oo. Tama? Sa prospecting, sa prospecting, tandaan nyo, prospecting, huwag ka agad mag-present, ha? Prospecting pa lang, Ha? Yung tipong naalala mo yung kwentong ganyan, nagpo-prospecting sa phone? Oo. Prospecting sa phone, di ba? Yes. Mare, yaman ka dito. Drawing mo yung Kuha ka ng ballpen. Yan, drawing mo. Bilog. Linyahan mo. Bilog. Yun. Bilog. Tapos linyahan mo sa ibaba. Huwag ka mag-present sa prospecting. Huwag. Yes. May araw para doon. Tingnan mo muna yung tingnan mo muna yung prospect mo. Baka kasi yung pina-prospect mo baka baka hindi tamang tao, sayang ang oras. Okay? Tama. Yes. All right. So, hello guys. Ano po, meron pa ba kayong tanong about prospecting? Marami na ba kayong prospects? O naiisip na mga tao na merong money, merong authority, merong need? Ayan, ilista nyo na po sila. Okay? Meron kasi pa po ako, Coach Rossi? Yes po. Sige. Meron akong idadagdag pa about prospecting. When we were starting our business, our networking business before, pinagsulat kami ng 200 names to 500 names. Okay.
pinagsulat kami ng 200 to 500 names. Tapos yung first 200 ko, kinausap ako ng upline ko. Kumbaga, kinuwalify nila yung 200 names ko. Kasi ako, naglagay talaga ako. Naglagay ako ng prospect. Natatandaan ko pa nga, isa sa mga nilagay ko si Richard Gomez. Okay, Si Aga sige. Mulak. Kasi maglagay daw ng mga names na gusto eh. Tama? Pero natatandaan ko, sabi ng upline ko dati, oo nga, prospect nga ito. Paano ka makakalapit? Tama? Tama? Tama, tama, tama. Okay. Tapos, nandun yung ano ko, nandun yung helper namin, nandun yung ano namin, yung kapitbahay namin. Sabi niya, sino to? Helper namin. Oo nga, helper mo to. Ang tanong, can the helper pay the 19,000 pesos? So, yung kina-qualify namin ito, Coach Rossi, alam mo yung 200, umabot lang sa 37. Tama? So, meaning to say, talagang dapat mong pag-aralan. Dapat mong i-qualify, i-filter kung sino yung tama talaga. Hindi yung basta na lang makapag-invite. Okay? Hindi lang basta makapag-prospect. So, right names. Wag po yung nasa cellphone, ha? Kasi ang cellphone, right names, isulat nyo. Si Sulat ganito. talaga. Oo, isulat po talaga. Kami niyan, ang ginagawa namin is, meron akong first base, second base, third base na tinatawag. So, yung Yan. pangalan, tapos sinusort out sino yung pwede at sino yung mga hindi, yung parang pwede na later onwards. Tapos first base na ginagawa is, syempre hindi naman pwede pag kinumusta mo, diretso ka agad na, uy, may business ako bago, ganyan. So, baka meron mo ng first base. So, uy, kumusta ka na? Nasa ano ka na pala? Anong balita sa'yo dyan? Yun yung first touch. Baka nakikipag-communicate muna. Then, siguro mga after a day or two, yun yung second base naman. Open ka ba for meron akong pinasok kasi na business. Kung willing ka, open ka, can you give me some of your busy time? Ganon. Tapos, third base nun is the presentation na. Parang ganun siya. Naka-indicate dun sa notebook na itong taong to, nakausap ko na to ng 4 na beses hanggang ngayon, hindi pa nagpe-pay in. Sige, baka sa pang-5. Parang ganon. Meron kang Rosie, style naman. meron kang dun sa mga prospect mo, nagno-note ka, nakausap ko to nung ganitong panahon. Araw. Yes. Aaralin mo talaga yan. Hindi yung wala kang passion. Dapat, ako ganun din eh. Meron akong dating mga index card eh. Kunyari, Rosie, ganyan, makipig. Kinausap ko ng ganito, ang sagot, ang reason ganito. So, nakalagay, follow up after 2 weeks. Nakalagay ako doon. Follow up after 2 weeks. Yan. Dati ganun ang practice namin. Para may flow. May flow. Para kasi, syempre, darating ang time, dadami yung prospect mo, tapos nakalimutan mo na yung last conversation ninyo nung tao na yon. Diba? Yes. Yung prospect na yun. So, at least kung may record ka, okay, eto pala yung day na last ko siyang nakausap. Eto pala yung last na feedback niya. Yes. Magtataka pa siya sa'yo, pag ganun ang style mo, Rosie, kasi sabi niyo, wow, napaka-organized naman nito si Rosie kasi alam nito yung excuse ko dati. So, mauubusan siya ng excuses. Yeah, oo. Tapos sasabihin pa, naalala mo pa yun? Yes. Alright. Pero, pinaka-importante, follow up pa rin. Sa prospecting, mag-follow up ka pa rin. Yes. Okay? So, ano na ba ang susunod natin? Prospecting. Okay, nakapag-prospect ka na. Paano siya iimbitahin? Yes. Kasi minsan nakakahiya mag-invite, no? Buti kung kainan. At saka hindi ka magkakapera sa network marketing or sales kung puro prospecting. Yes. So, kailangan talaga may inviting. Halimbawa, kumbaga sa panliligaw, hindi ka puros hanap na maganda. Kailangan mag-invite ka. Approach ka talaga. Yeah. Approach ka talaga. Kakausapin mo talaga. Kasi pwede siya, sir, yung prospecting, it will happen na hindi mo pa nakakausap ang tao. Kumbaga, ini-internalize mo lang na, okay, pwede to. Pero when you say na kasi inviting, the step is made. Kumbaga, mag-a-approach ka na talaga. Yes. Kakausap ka na, magte-text ka na, magme-message ka na.
Yun na yung inviting. Yeah. Tapos pag naging okay sa inviting, doon na naman mag-start yung presentation. Correct. Okay. So napaka-basic, no? Magpa-prospect ka. Basic. Magpa-prospect ka, tapos try to invite. Guys, leaders and builders, wala pong perfect way of invitation. Baka kasi magtatanong ka, paano ba mag-invite? Wala pong perfect invitation. Wala. Yes. Okay? Wala pong perfect way how to invite. Siguro, merong mga pwede kaming ibigay na mga scripts, paano, saan magre-recruit, pero wala yung perfect. Siguro, ang pinaka pwede kong sabihin sa inyo at ma-advise, just do it. Just do it. Invite. Okay? But do not present while inviting. Invitation. Okay? So, unang-una, dapat meron kang purpose. Bakit mo ba siya i-invited? So, alam mo na meron kang business platform, We Evolve. Alam mo na meron kang Complan. Tama? Hindi ka muna maglalabas ng papel, ng ballpen, ng laptop through invitation. Magpapakita ka lang ng purpose. Uy, sir, alam mo yung business namin, yung product, perfect sa'yo. Kunyari, nakita mo siya na may arthritis. So, huwag mo siyang pipresentan ng business. Ang ipresent mo yung product. Ha? Kunyari, ang need niya ay produkto, huwag mong ipilit yung Complan. Yeah. Pero may mga sir, may mga magaling mag-twist diyan. May mga nagpe-present na magaling mag-twist diyan. Arthritis yung nakita, Complan yung na-present. Paano nangyari 'yon? O ito yung ito yung product namin, maganda to sa'yo. Kaya lang syempre may kamahalan to. Kung bibili ka ng bibili, mauubos yung pera mo. Samantalang kung bibili ka, tapos gagawin mo din yung negosyo, magiging libre na lang yung product mo. May mga ganong tao na magaling mag-twist ng presentation. Kaya inaaral din po yung presentation. Sa Tagalog ata, magaling mambudol-budol, no? Yeah. Okay, yun. Okay. Ano po yan? Mga ganyan ba? Kaya, alam mo, kaya po sinasuggest ko, just do it. Numbers game. The more na marami kang mga failures and setbacks and unsuccessful attempts, the more nagagaling ka. Yes. Sa invitation. Sa ano po, eto katulad ng comment ni Coach Abby ha. Ako din sa Japan before at yung ibang mga distributors under my team is madali sa amin ang pag-prospect using the products. So bebenta kami ng product kahit sino, kahit hindi naman kailangan targetin yan eh. Kumbaga, uy, bilhan mo naman ako ng product kaysa naman mangutang ako sa iyo, wala akong pambayad eh. Bilhan mo ako para may magamit ako, ganito, ganyan. So, pero eventually, pinoprospect na namin, pinoprospect mo na, yung product alone, pwede na nating magamit yun for prospecting. Kapag ka nakapangalawa, pangatlong reorder yun ng product, sabi na gustuhan, papasok na namin kaagad yung business. Eventually, magkakaroon ng maraming user na distributor din. Ganun siya. Kumbaga, depende kung saan ka patok. Ganon. Yung saan yung kaya mong i-sustain at i-maintain. So, what I'm hearing from you, Coach Rosie, there is a, parang proseso. No? Yes. Hindi mabilisan. Kaya nga, pinakamaganda, nagtatanim ka. Di ba, Rosie, ngayon, meron kasi akong isang sexing na mentor sa social media ngayon. And tinuturuan niya ako mag-TikTok. Tinuturuan niya akong paramihin yung aking followers sa Facebook. Tinuturuan niya akong matapos yung level 1, level 2, level 3 para ma-monetize ko yung aking Facebook. Magaling tong coach ko, sexy. Saka maano yung bangs. May bangs. Okay. So ngayon, ang ginagawa nitong coach ko na to, sabi, itago natin sa pangalang Rosie, sa Rosie. Sabi niya sa akin, Chairman, itong TikTok mo o Facebook mo, nalilito na ako eh. Meron kang mga dapat na gawin. Kinakailangan mong nag-i-interact ka. Kailangan mong, pag nag-post ka,
at nag-comment siya, dapat sumasagot ka. Kasi yan ang pwede Yes. mong ma-prospect sa susunod na mga panahon. Ibig sabihin, sa susunod na mga panahon, hindi ngayon. Panahon. Tama? Kasi yung Yes. prospect ko ngayon, dapat tinrabaho ko to dati. Mm. Yung tinatrabaho ko ngayon, prospect ko ito bukas. Sa isang araw, sa isang buwan, sa isang other month. Ibig sabihin, if I will continuously do what my mentor is asking me to do, hindi ako mauubusan ng prospect at hindi ako mauubusan Yes. ng i-invite. Yes. Tama? Pero yung mga pinraspect ko, Coach Rosie, kahit na meron kaming ngayon, konting hi, hello, hindi ako nag-i-invite. Baka iwasan ako nito, baka pa-block ako nito sa So, may actually, rapport. Rapport muna. Tapos, eventually, kasi sa akin kusa silang papasok parang, marami na yan nangyayari sa akin. Sila mismo yung magtatanong, ano yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa mo? Anong pinagkakitaan mo? So, minsan doon ako papasok. Minsan naman, titingnan ko yung mga postings nila. Kung nakikita ko na may need. So, kung halimbawa, may nag-post siya na, may health problem yung mama niya or papa niya or something like that, doon ako papasok. So, doon mag-start naman yung conversation. Kumbaga, there is right process and right timing. So, Correct. sundan mo yung tamang proseso. Wag mong, kumbaga wag mong pitasin ng hilaw. Correct. Yun. Okay. Pero sa panahon kasi ngayon, Coach Rosie, what do you recommend ba? Ako kasi, what do you recommend sa invitation? Sa panahon ngayon, is it offline or online? Both. It's both pa din po. Yeah. Never po talaga siyang ito lang o yun lang. Kasi ganito siya, yung mga nakakausap natin sa online, halimbawa, sino ba nakakausap natin sa online? Most of them are OFWs, yung nasa malalayo. Sila yung mga nakakausap natin. Halimbawa, andito tayo sa Manila. Tapos yung kausap natin na nasa Dubai, ang pamilya niya ay nasa Laguna. So eventually, kakausapin mo yung nasa ibang bansa, sasabihin niya, pwede mo bang kausapin din yung pamilya ko sa Laguna? Kung magaling ka lang sa online, hindi ka marunong sa offline, hindi ka marunong humarap sa tao, so may hirapan ka din. So dapat talaga both. Gawin mo online, gawin mo din offline. Ito yung challenge ngayon napapansin ko lang dumadami yung mga introvert, dumadami yung mga taong masaya na sila na nasa loob lang sila ng kwarto nila. Kasi buhay naman sila basta lang may wifi. So, yan yung isang challenge ng mga, yung ngayon na generation Pero, eventually ang tao kasi, maghahanap ng totoong taong kausap. Is someone they can trust. Someone na ma-feel comfortable sila, ma-feel real sila. Ganon. So, kumbaga, iti-take natin yan in our advantage. Hindi lang sa business for our growth na din. Pero sa akin kasi, everything is marketing. Kumbaga, everything is marketing. So, walang rason bakit tayo magkaibigan kung hindi tayo kumita sa isa't isa. That's for me. Kasi, kung tumutulong tayo sa ibang tao, that's for me. Ano pa't naging magkaibigan tayo kung hindi kita matulungan kumita at hindi mo ako matulungan kumita? So yun, pag problema mo, nandyan ako. Pag problema ko, wala ka kasi wala kang maitulong. So for me, everything is marketing. Pangit ba yun? Pero ewan ko, basta that's what I believe. Lahat po ng mga kaibigan ko, there is something we do na nagko-contribute kami sa buhay ng isa't isa. Hindi lang para kumita, basta in every aspect, meron kaming benefit sa isa't isa. Hindi lang puro take, meron talagang give. Ayun. Tama So, yes. So, lahat ng kinakaibigan mo, meron kang dapat ma-take. Dapat meron akong mag-give at meron akong ma-take. So, ganun siya kasi, give and take ang relationship Kasi mapapagod tayo, chairman, pag give ka ng give tapos wala kang na-take. Correct. Diba? Kasi, this is life. Even in relationship, ganun Parang Katniel. Diba? Sige, pag-usapan natin si Katniel kasi mas maganda siguro topic yan si Katniel na lang muna ngayon.
No, o 'di ba? Parang Daniel, gano'n lang 'yun. Ano talaga, give and take. Somehow, somewhere, merong nangyaring hindi nagtugma yung need at supply sa relasyon nilang dalawa. Oh, kaya sila Wow. nasira. Same goes with our business, with how we do our business. Kaya walang nagiging pay-in kasi walang presentation. Kaya walang Correct. presentation kasi walang inviting. Bakit walang Yeah. inviting? Kasi walang prospecting. So, it's simple. Ganun lang. Tama eh. 'Di ba? So, unang-una sa invitation, just do it again. Kagaya ng Yeah. prospecting, kagaya ng invitation, just do it. There is no perfect formula on how to invite. Just do it. Mm. There is no perfect formula na dapat online lang. Wala ring perfect formula na dapat offline lang. Okay? Yes. Sa panahon ngayon, kailangan mo mag-adapt kung ano ang hinihingi ng sitwasyon. Yes. Malaking ano yan eh, malaking may nakita kasi akong ano eh, akong tawag dito Coach Rossi na kaya daw pala yung ipis hindi mamatay-matay. Kasi araw-araw pinapatay sila, di ba? Araw-araw. Tuwing makikita mo kasi yung ipis, ang automatic mo patayin eh. Patayin. Tama? Ang dami pa So namang ipis dito. ilang milyong tao ang pumapatay sa ipis. Pero Pero hindi ba't sila hindi namamatay. ubos-ubos ang lahi? Kasi bakit? They adapt to where they are living, they adapt to where they are staying, hiding. They adapt Yes. kung mainit, malamig, they adapt sa sitwasyon. Yes. Mga kaibigan, ito po ay ipis, kayo po ay tao. Yes. Tama? Kaya dahil sa ipis na yan, dapat resilient tayo. Alam natin kung paano. Tama po ba? Tama. Bakit Okay? eto lang, usapang Sige po. ipis, sir. 5 seconds ipis. Sa amin po sa Bisaya, sir, yung ipis malalaki at lumilipad. Dito po sa Maynila, maliliit, tapos gumagapang lang. Siguro mahirap Okay. yung ipis sa Manila, no? Sa amin mayayaman. Oo nga, no? Mahirap maliit. Pero dito sa Laguna, may malaki, may maliit, may malaki. Dito talaga May maliliit lang. nakakatakot. May nakakatakot, may cute. Okay, Okay? balik tayo sa ano, sa trabaho. So, invitation, you have a clear purpose. May Yes. target market ka. May content ka. May content ka. No? May content. Ang content mo pwedeng may business kang i-present o may produkto kang i-present. Okay? Depende kasi may effective way ang iba product. Kagaya ng prospect ko bukas. Demo ako bukas eh. Magde-demo ako bukas ng product. Kasi ang way ko sa kanya is product. Pero eventually, hindi ako papayag na hindi ko siya mapresenta ng business tomorrow. Tama? So, yan po. Yes. Tapos, of course, dapat ano ka, personal kang makikitungo at mag-follow up sa kanya. Yes. Para mahiya. Tama? Yeah. Kaya bukas, Yes. nasa Quezon City ako. Okay. So, doon naman po tayo sa presentation, sir. Kasi ang presentation talaga, may mga techniques din yan eh. Kayo po, ano po yung technique ninyo sa presentation? Okay. Bago ako magpunta sa presentation, yung last part ng invitation, still follow up. Baliwala ang invitation mo pag hindi ka nag-follow up. Ha? Okay, doon naman tayo sa presentation. Alam mo, sa presentation, sabi ng upline ko dati, before you present, before you answer the phone, before you actually face or meet your prospect, dapat mataas ang energy mo. Mag-push up ka, tumalon ka, paganahin mo yung ano mo, yung endorphins mo, pataasin mo. Kasi kinakailangan sa presentation, no? Kailangan makikita sa kausap mo na may buhay Na-excited kapag ka. sumama sa'yo. May buhay ka.
Mm. Ha? Hindi puwedeng ano, hindi puwedeng, "Dito po yayaman tayo. Magbabago po ang buhay natin Dito dito, po sumabay ka magbabago ang lang. buhay." Yeah. Mm. So, first things first, again, sa presentation po is you have to know your craft. Alam mo kung sinong kakausapin mo, alam mo ang content mo, but definitely you have to have the skills, okay? Present the business, master the craft, master the plan, Mm. master the products. Para 'pag tinanong sa'yo, may masasagot ka. Kasi usually ang kausap mo, iba rin magtanong, ibang magtanong. So, dapat lahat nasasagot mo, hindi by the book. Hindi ka dapat Yeah. by the book, tama? Mm. So, know your craft. Pinaka-suggestion ko sa'yo as a normal at bagong leader ng We Evolve is to study the business, the plan, the products, everything you need to know about We Evolve. Kasi Yes. the faster you know the plan, the faster you can prospect, the faster you can invite, and the Yes. faster you can present. So, time is the element here. Time is the Mm. element here. Kailangan mong mag-prospect, no? Kailangan mong, of course, know your audience. Meron kang dapat objective. Mm. Tapos, alam mo kung paano mag-ano, yung atake, yung umpisa. Alam mo. Meron kasi, Rosie, minsan ano eh, may imi-meet ka, yung Mm. 30 minutes na, 40 minutes na kayong nagkukwentuhan, hindi ka maka-entrada, hindi ka Hindi mo makapasok. maipasok, hindi mo maipasok yung business. Kasi meron kasi mga prospects na ano, na ang tagal na pa sa kalye. Tama? So, Yung dapat mas marami talaga, pa yung mas marami silang kwento sa buhay, mga gano'n. oo. Mm. So, siguro yung ano, dapat meron kang matuto ka na maipasok yung i-engage mo na makapag-open ka. I-engage mo na makapasok ka, no? Makapasok ka. For example, ang sasabihin mo na, ano, "Ay, naghahanap ako ng ano eh, parang ano, parang sa presentation, parang ano eh, parang sa presentation, parang, ah, pagka tumatagal na para makapasok ka, Mm. siguro, my friend o kapatid, kasi meron pa akong susunod na gagawin or meron pa akong next na presentation, okey lang bang maipasok ko na kaagad? May explain ko sa'yo. So, dapat Mm. meron kang ano, meron kang, medyo may urge ka, aggressive, attitude na maipasok kasi kung minsan Mm. talaga hindi makapasok, eh. Okay, Yes, so pero yes. makikita mo 'yan, makikita mo kung saan ka makakasingit diyan. Okay, sa presentation, dapat equipped ka. Okay, kung wala kang laptop, dapat meron kang, o walang iPad, meron kang Clearbook. Don't Clear book. worry, don't worry, we Evolve Mag leaders, meron ka ng magkakaroon na po. meron na kayong mabibilhan ng Clearbook kay Rosie po. Kay Rosie, gagawa sila ng Clearbook exclusively to be sold, no? To be sold sa We Evolve Philippines and We Evolve Papua New Guinea. Kung Mm. gusto niyo po ng Clearbook, pwede kayong mag-place ng order. Tanong natin kay Rosie mamaya kung ilan ang days na, kasi Mm. kabibigay ko lang po sa kanya ngayon yung project na ito. Sila na yung pinapagawa ko ng Clearbook. So, sa kanila kayo bibili. Presentable po 'to, Yes. kumpleto. Siguro by next year, no? By next year, ito po ay Available available. na siya. Available Available na na siya po. sa counter by next year, yeah. Kasi Okay, yun nga, dapat meron dala ang distributor na clear book. Clearbook. Kompleto. Mm. Kumbaga sa sundalo, Madali lang. dapat may baril ka, hindi puro Yes. tapang. Okay, so yun po. Yes. Ayan. Si Abby, may pay-ins daw siya 2 consecutive Sunday. Ayan. Basta talaga magtatanim-tanim ka lang. Mag-present ka. Ayan. Magpe-present ka. Meron at meron kang aanihin. So, yun na. Nagawa mo na yung prospecting, inviting, presenting. So, ano yung next nun?
Isa pa, sisingit ko pa dito sa presentation, minsan effective yung third party approach, parang storytelling. Storytelling, no? Hindi yung ano, hindi yung lagi ka nagkukuwento, parang may kukuwento ka na something na nag-present ka pero somehow nakakapag-present ka na. Kasi yung tinuturo sa amin dati, makakapag-present ka even not holding your pen. Oo. Kwentuhan. Kwentuhan lang. Kwentuhan lang. Tama? Ginagawa ko Okay. yan, eh. Okay. So next is the closing, no? Closing technique. Sa closing technique, ito na yung pinaka-challenging part kasi madali mag-prospect, madali mag-invite, madali mag-present. Yung closing. Kasi baliwala po. Baliwala ang effort mo pag hindi 'Pag ka diyan magaling wala. mag-closing. Ha? Baliwala. Yes. Okay? So first things first, bago ka bago ka makapag-closing, alam mo dapat na build mo yung rapport mo at saka trust sa kausap mo. Yes. Hindi yan sasali sa'yo kung hindi ka niya pinagkatiwalaan. Hindi yan bibili ng product sa'yo pag hindi ka niya pinagkatiwalaan. Okay? So, kapag ikaw ay nagpa-prospect, swerte mo na kaagad nag-prospect ka, nag-invite ka, nag-present ka, at sumali ka agad. Hindi sa lahat ng panahon, sumasali ka agad. Kailangan Totoo. maging consistent ka sa follow-up, maging consistent ka sa hi, hello, maging consistent ka sa pagkukuwento na, uy, alam mo, partner, doon sa WeEvolve, may kumikita ngayon ng ganito, meron siyang natulungang nabuntis. Kasi di ba, Rosie, may nabuntis? Yeah. Yung Dahil product po sa natin BioBoost. na BioBoost, oo. Eto hindi pa namin i-reveal talaga kung sino yon kasi wala pa, ano pa lang eh, nasa ilang weeks pa lang yung tiyan niya. Sabi ko lang mag-save ka lang. Pero siya mismo, nasabi niya talaga na BioBoost yung reason. Kasi nung 2019, nakunan siya, hindi na siya nabuntis ulit. Walang control. And then, nung umuwi po ako nung September, so yung husband niya, binila niya ng isang package, siya umiinom, si babae umiinom ng Cola Boost, si lalaki umiinom ng BioBoost. So si babae umiinom siya ng Cola Boost and yung Kape Forma. Then just recently, nag-send siya ng picture sa akin ng pregnancy test. Sabi niya, wala siyang ibang maituturong dahilan kasi wala namang binago sa ano nila. Kumbaga, walang binago. Yun lang ang ininom nila, ang bago sa kanila. So, yan. Magandang testimony ng BioBoost. Okay? So, may Yes. mga coming testimonies pa tayo. Grabe. So, yan po. Usually, ang closing is you are really building the trust and rapport. You are really building na dapat kang pagkatiwalaan, na effective ang products, that the complaint is really working. May mga success stories. Yes. Meron kang mga alam mo yung para saan indications and contraindications of the product. Alam mo, dapat alam mo talaga ang iyong ginagawa sa closing. Kasi yun ang pinakamahirap pagdating sa sales and marketing. How to close. The How to deal. close. Pero kung meron kang target, for example, meron kang target na dapat this year, dapat this month ito ang sales ko. Dapat this month ito yung benta ko. Dapat this month meron akong prospect, meron akong downline. If you will inject pressure na may target ka goal, somehow makakatulong ito sa closing. Kasi meron kang alam mo, urge to do it. Urge to make it happen. Urge to close the deal. Tama? Yeah. Kaya minsan, tanda mo, Rosie, minsan may mga style ang mga upline, pinabibili ng sasakyan yung downline. Kung meron kang monthly ng sasakyan every month, ang galing mo mag-close. Siyempre, walang pambayad. See? So, ibig sabihin, kung may pangangailangan, May kung may pressure. sitwasyon, May pressure. magaling mag-close. So, dapat siguro para sa akin, you set this target,
target goal or target na meron ka something na pressure, madali mag-closing. Yes. Tama? At Yes. wag na wag kang mahihiyang magtanong kung sasali ka. Yes. Mas maganda kasi yung yes or no ang sagot. Oo. Para hindi mo na... Kaysa maybe. Oo. Para Wag ka hindi ka na playing safe. umasa. Wag ka playing safe na 3 buwan na, binabalik-balikan mo pa. Hindi na. Niloloko ka na yun. Niloloko ka na lang na pag 3 months na, bumabalik-balik ka pa. Mahirap Magtanong yung... ka, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Are you interested of joining the business? May nakita ka bang mapapagtulungan natin na gawin ang business? Tatanungin mo. Busted na kung busted. At least hindi na sayang ang oras mo. Yes. Hindi ka umasa. Hindi ka nasaktan. Para Nasaktan may man hugot sandali ka, lang. Rosie. Para may hugot ka. Oo. Medyo. Basta wag ka mahiya magtanong. Sabi nga ni sino yung asawa ni FPJ? Si Susan Roses. Sang Si Susan FPJ yan. Si Susan Roses, di ba sabi niyo, ang sabi niya doon sa kanyang commercial, wag kang mahiyang magtanong. Wag kang mahiyang magtanong. Kung kailangan ng gamot. Oo, kung kailangan ng gamot, wag kang maghiyang magtanong. Ano nga yun? A generic pharmacy ba o? RightMed. RightMed. Na-promote pa si RightMed. Wag kang mahiyang, kung kailangan mo ng gamot, wag kang mahiyang magtanong. RightMed. Yes. Diba? Dito po, tatandaan nyo po ito ha. Kung kailangan mo ng pain, wag kang mahiyang magtanong. We evolve. Sasali ka ba o hindi? Yes. 1 head, 7 heads or 15 heads? 3 heads or 7 heads? Wag 1 account. Wag ganito ha. Wag 1 account or 3 accounts. 1 ang pipiliin nun. Ang sabihin mo lagi, 7 heads or 15 heads? Pagka, wag naman 15 heads, malaki ang puhunan. O di 7 heads ka. 7 heads ka. Yeah. Tama? Yeah. Kumbaga yung options mag-start lagi sa taas, wag mag-start sa baba. Kasi pag nagbigay ka ng mababang option, ayun na, wala na siyang titingnan pa sa taas. So mag-start ang option, mag-start talaga sa itaas. Kaya pag nanligaw ka, mag-start ka talaga sa pinakamaganda, pinakamayaman, pinakamabait, para kung hindi ka man sagutin, meron ka pang medyo-medyo. Parang ganun siya. Yeah. Alright. Okay, so mukhang napasarap ang usapan natin ha. Ano na ba tayo sa follow-up? Follow-up. Yeah, follow-up. Doon sa sa closing, ano naman yun eh, follow-up pa rin yung pinakadulo. Tapos dito sa 5 fingers, follow-up pa rin ang pinakadulo. Prospecting, invitation, presenting, closing, and follow-up. Follow-up. Yes. Naalala ko sabi ng upline ko, Roy, sa lahat ng ginagawa mo araw-araw, sa home party mo, sa one-on-one mo, sa big presentation mo, ang pinaka-crucial dyan, after the closing, is follow-up. Tanda ko to, ang follow-up sa Tagalog, mangungulit ka. It's either, tanda ko to, it's either, ang sabi niya sa akin, sa follow-up, mainis sa'yo, makulitan sa'yo, mainis sa'yo, or sumali sa'yo. Dalawa lang. Mainis sa'yo, or sumali sa'yo. Makulitan sa'yo, or sumali sa'yo. Iwasan ka, or sumali sa'yo. Dalawa lang. Yun. Dalawa yan lang. po iikot ang follow-up. No? Ang follow-up is, wala yang katapusan. Wala yang katapusan. Talagang kulitan. Timeless. Ano po yan? Timeless. Wala po yan time na, ako pag nagka-follow up po ako, kunyari, follow up ko, hindi sumali. It doesn't mean na hindi ko na siya kukulitin ulit. Nakalagay sa index card ko yan. Follow up
after 1 month. Parang ikaw, Rosie, napasali naman kita dito. Nakuha sa follow-up, Matagal. Ang Sa follow-up. tagal. Yeah, matagal. Okay. Ngayon, lalo na po ngayon, yung ating social media ay text at saka messenger ay libre. Siguro, maximize natin yan. Ako lagi nagka-follow up sa lahat ng prospects ko. Hi, hello, hi, is it timing? Ito po, papakita ko kayong isa. Kanina lang po ito. Ito yung nire-recruit ko. Ito po, nire-recruit ko po to. Ito. Sabi ko sa kanya, are you still open to networking business in 2024? Para meron tayong papag-usapang negosyo sa 2024. Tama? Tapos sabi niya, hindi ko pa po kayang bigyan ng oras. Okay? Sabi ko, it's okay. Basta ang importante, mag-usap tayo para ipipresent ko lang naman ito sa'yo, pero no commitment. Yan mga ganyan. Yan naman gustong pakinggan yan naman gustong marinig ng kausap mo no commitment. Yeah. Tama? Basta importante, i-present ko sa iyo ang business ng WeEvolve. At least, pag nangailangan ka sa 2024, maalala mo ako. Tama? Okay? Yes. Tapos, ang last na tinext ko, timing is everything. Okay? Ito po ay nangyari kahapon, 18 p.m. Kagabi. Now, kailan ko siya ipa-follow up ulit? Okay? Bukas ba? Sa makalawas? Isang araw? Pwedeng bukas, pero tatansyahin ko ito kung makukulitan or iiwasan ako. Tama? So, bukas, pwede ako mag-follow up sa kanya. Hello po. Ganyan. Hello po. Libre naman eh. Tama? So, pwede siyang umiwas at pwede siyang sumali. Tama? Pero definitely, ang gagawin ko po dito, every other week, ipa-follow up ko po ito. Kasi bakit? Pag ito sumali, nakikita ko, hindi lang ito bibili ng 7 accounts or 15 accounts. Hindi. Ito po ay bibili ng isang hub sa lugar nila. Okay? So, ibig ko sabihin, mga kaibigan, yung prospect mo ngayon, yung ini-invite mo ngayon, yung pinipresentan mo ngayon, o yung kino-closing mo ngayon, lahat po ito mangyayari at magiging successful kung magaling kang mag-follow up. Ang follow up, wala po itong time, kahit kailan. Okay? Tatansyahin mo yung prospect mo kung naiinis na, huwag mo nang araw-arawin. Linggo-linggo na lang muna. Pero huwag kang mag-focus sa isa lang. Ang masama kasi, ang masama is yung ikaw ay mag-follow up, magre-recruit, mag-i-invite, mag-represent, isa lang. Wag. Para mas maintindihan nyo po ito. Para mas maintindihan nyo po ito. Para matawa lang kayo. Mayroon akong kakilala, kabatch ko, kung manligaw, maraming babae. Kung mag-prospect, maraming babae. Kung mag-invite, manligaw, maraming babae. Okay? Mag-present, marami pong babae. Okay? Alam mo, sabi sa akin, bakit ba dami mong napaka-chick boy mo naman? Sabi niya, syempre tol, gusto ko magka-girlfriend. Tama? Manliligaw din lang ako, doon sa maganda. At least kung mabasted ako, maganda bumasted sa akin, hindi pangit. Tama? Tapos sabi niya sa akin, bakit ang dami mo nililigawan? Di parang hindi masakit. Kasi pagka isa lang nililigawan mo, tapos nabasted ka pa, di ba? Ang sakit nun. Masakit. Walang next. Walang next. Samantalang kung meron kang 10 nililigawan, pag may sumagot ka, di bitawan mo na sila. Tama na. Meron ka ng isa. So, in our business, ganun din po.
dapat marami kang nililigawan, dapat marami kang pinepresentan, dapat marami kang pina-prospect, dapat marami kang kino-close, dapat marami kang fina-follow up. Kasi pag iisa at nag-focus ka sa pambihirang isang tao at mag-spend ka ng 2, 3, 4 na buwan sa isang tao at hindi siya sumali, you're dead. Nasayang yung oras at panahon mo. Totoo. Kinakailangan sa follow-up, marami kang ipa-follow up. Tandaan niyo po yung Numbers kwento ko, game. yung kaibigan ko, itago natin sa pangalang Andrew Bolima. Hindi, joke lang. Okay? Itago natin Ayun. sa pangalang Bogart. Si Bogart, kaya maganda ang asawa niya ngayon. Hindi po to si Andrew although maganda asawa ni Andrew, pero si Andrew po, never pa daw siyang na-busted. Yung pangalan ng kaibigan ko, itago natin sa pangalang Bogart, kaya maganda asawa niya ngayon kasi marami siyang pinaraspect noon. Maraming bumasted sa kanya, pero meron din sumagot sa kanya. Tama? Numbers game. Ibig sabihin, in short, our business, iikot lamang po ito sa numbers game. The more, the merrier. Yes. The more, the merrier. And mga kaibigan, ngayon po sa ating pagpasok ng 2024, maniwala ka sa akin, ang We Evolve Philippines po, hindi pa ganun kalaki. Maliit pa lang tayo. So, ibig sabihin, ang prospect mo sa kalawat kanan ng bahay mo ay hindi pa alam ang network marketing. Okay? Meron akong isang downline dito sa Philippines. Nagre-recruit sa Africa, nagre-recruit kung saan-saan. Sabi ko, yung bang kapitbahay mo na-recruit mo na? Yung bang kaibigan ng kapitbahay mo ay na-recruit mo na? Yung bang girlfriend mo ay na-recruit mo na? Yung bang best friend ng girlfriend mo ay na-recruit mo na? Tama? Bakit nandun ka agad sa Africa? Doon pa lang sa lugar nyo, hindi mo pa nakakausap. Bakit nasa Hong Kong na kaagad ang prospect mo? Doon sa kapitbahay mo, hindi mo pa nakakausap. Tandaan nyo po to. Yung pay-in mo, yung pay-ring mo, yung pay-in at pay-ring mo sa Africa, sa Hong Kong, sa Singapore, o sa kapitbahay mo, pareho pong 1.5 ang pay-ring. Tama? Sa Africa, gigising ka ng madaling araw para kausapin. Yung kapitbahay mo, kung anong oras ka nagising, yun din ang oras ng gising niya. Huwag natin masyadong pahirapin ang buhay sa networking business. Sabi nga niya, si Coach Abby, ganyan ng Hong Kong eh. Talagang banat siya ng banat doon sa kanyang lugar, sa kanyang store. Hindi siya lumalayo. Mag-recruit po. Take action at ang pinaka magandang formula is spiral. No, spiral. Katol. Ikot muna. Ikot. Tapos po, ang suggestion ko, alam nyo mga kaibigan, according to study ngayon, ang pay-in sa network marketing, wala sa city. Nasa gilid. Probinsya. House party. Provinces. Wala po. Yes. Wala po sa ano. Wala po. Kunyari, ang ating office po ay sa Green Hills. Wala doon sa paligid ng Green Hills. Nasa Cavite, nasa Batangas, nasa Bohol, nasa Jensan. Sa gilid-gilid po. Wala sa sentro. Tip ko to sa inyo mga kaibigan. Huwag kayong mahiya na mag-offline. Huwag kang mahiya na magbenta-benta ng products. Huwag kang mahiya na mag-recruit sa labas. Kasi yun ang dapat na kultura na iikot sa atin ngayon. Touch this person. Kasi itong nasa paligid, hindi pa to masyadong alam ang network marketing. Okay, pero yung nasa gitna, masyado nang magulo. Yung isang araw, meron naman pong ni-raid ang TV Patrol, 'di ba? Ang TV Patrol. Ang dami kasing scammers dito sa Metro Manila. Dami. So labas tayo. Andun yung benta.
Andun yung pera. Andun ang pairing. Wala yan sa bahay mo. At hindi darating sa iyo ang prospect mo nakakatok. At kumatok, ako po yung magsasali sa inyo. Walang ganoon. Hahanapin mo po. Okay? Kaya Coach Rosie, I think I've discussed already the 5 fingers or the ABC rule in network marketing. And lahat pong ito will just share the idea of mas madali mong ngayon, may pattern ka ngayon on how to do the network marketing. But knowing the 5 fingers is not guarantee na magkakaroon ka ng pay-in. Pattern lang po ito. Tama? Pattern lang ito. Pattern. Okay? Pero it doesn't guarantee na yayaman ka kapag alam mo to kung walang application. Kaya better yet, pinakamaganda ay Just Do It by Nike. Yeah. Kumbaga, sa ano niyan is, araw-araw, gawin mo lang siya. Make it your lifestyle. Make it your lifestyle na gawin ang business. Na kumbaga, for me, it's always intentional. Kung bakit ko kinikilala yung taong to, it's always intentional. Ganon. Para hindi masayang yung ilalabas kong effort para sa taong to. Ganon lagi. As I said nga, everything is marketing. Kumbaga, nasa era na tayo na matatalino na po yung tao. Na lahat is searchable. Kumbaga, bakit natin aaksayahin yung oras natin sa mga taong ayaw sa opportunity binibigay natin? Might be, bigay natin ito sa mga taong naghahanap talaga ng opportunity na katulad nito. Right? So, napakaganda po ng ating topic ngayong gabi. So, bigyan natin ng konting recap. Prospecting is magkaiba po si prospecting at inviting. Prospecting not necessarily na talagang, ay, ito, pinoprospect ko na to for business. Prospecting is pwedeng, it's about adding people into your life. Magdadagdag ka ng mga tao sa buhay mo na makikilala mo. Magdadagdag ka ng mga taong makakapag-contribute ng maganda sa buhay mo. Yun yung prospecting, no? Tapos, pakilala ka sa kanila, make yourself visible to them. Kung ginagamit mo yung online for prospecting for your business, make your social media image good. Okay? So actually, hindi lang yung talagang kailangan motivational speaker. Kaya hindi naman ganon. Be true to yourself. Be your own personal image in social media. Be that kind of good person na, ako kasi, pinipilit kong maging yung maayos naman ng content sa social media, pero talagang lumalabas yung aking pagka-natural na mas gusto ko talagang maging masaya. Yung ganon. So, dati, nung pinipilit kong maging katulad ng iba, hindi ako nakakapag-recruit, pero pag bumabalik ako sa natural na ako, doon ako nakakapag-recruit kasi mas marami nakaka-relate sa natural na ako. Okay? So, pag ginagamit mo yung social media, be as true as who you are para makakonect ka sa mga taong katulad mo kasi we attract who we are. We attract people na katulad sa atin, no? So, if you are a positive person, yung mga taong may negative na dala sa buhay, naghahanap din yan ng mga taong magkikerry sa kanila into positive life. Okay? Positive thoughts. So, yan. So, stay ka that way para maka-attract ka ng magandang community. Tapos sa Facebook po, bantayan nyo po yung feeds niyo. Pag meron po kayong mga friends na ang laging banat sa Facebook is puro sama ng loob, galit, pananakit sa kapwa, whatever, negative, ang hirap po i-change nun eh. So, better i-hide nyo yon kasi sa akin kasi powerful yung mind natin. Napo-poison siya ng mga ganong nababasa natin sa social media. Tingnan nyo nangyayari sa Katniel hanggang ngayon, ang hirap bang move on, no? Pero sa amin sa Mindanao, naka-move on na kasi ni Lindol kahapon, tsaka ngayon may Lindol. So natabunan yung issue ni Katniel dahil sa Lindol. Pero kahit paanong issue ang sa buhay meron, tingnan mo mabuti ha, kahit anong merong issue sa buhay, yung issue sa pangangailangan sa loob ng bahay, pamilya, bayarin, laging nandun yan. So meaning to say, ang additional source of income talaga always needed yan sa buhay natin. Okay? Lalo na po ngayong Pasko. Okay? So yan, prospecting, inviting, presenting. Sa presenting naman, it's not about, hindi lang yan about sa pag-present mo ng business, but how you present yourself. There are
people or there are leaders na the way they present themselves, closing na kaagad. Alam mo yung nakita pa lang sila, pay-in na kaagad. So there are those kind of people. Yun naman is medyo matinding ano yun. Kumbaga, meron yung personality development na ginagawa. So may development doon na ginagawa, no? Pwede niyo din pag-aralan po 'yan. So learn how to present yourself properly maliban dun sa technicality na pag-present ng business. And syempre, follow up, closing, follow up. Ayan. So yun lang naman yung ating pinag-uusapan ngayong gabi. And I hope you guys are learning. Did you learn something? Pa-comment naman sa ating comment section. Sabi ni, sino to? Additional po, bantayan din po ang attitude. Yes. Yes, totoo yan, Coach Abby. Kasi, sa business talaga 80% yung attitude. Babantayan talaga ang attitude pagdating sa business. Okay. Ayan, may idadagdag ka pa, Chairman? Guys, continuous, there is no promise in the, the ladder to succeed. It's a continuous process. The moment you stop learning, that is the time that you will fail. Okay? The moment you stop learning, that's the time that you will start failing. Sa buhay po natin ngayon, as a network marketer, yung pinakamabilis mag-adapt sa sitwasyon, after the COVID, after the pandemic, yun ang magta-thrive, yun ang mabubuhay. Tama? Kung yung effort, kung yung way of doing your business is not effective anymore, try to adapt. Even po kami, even ang We Evolve, continuous, mapapansin nyo, laging may innovation, laging may upgrade, laging may pagbabago. Kasi lahat po dapat magbago. Otherwise, may iwanan ka. Yes. Lahat ng networking company, even ngayon, ang Smart, ang Globe. Ngayon, di ba, ang pangit ng signal ng Globe kasi they are innovating, they are upgrading. Okay? Nag-i-innovate. Even sa McDonald's, mapapansin nyo ngayon sa McDonald's, mas mahirap ang pag-order kasi dadaan ka pa sa machine. Tapos pupunta ka pa dun sa counter. Di doble. Tapos sa BPI daw po, ganun din ngayon. Counter, online. So, mga kaibigan, constant. Basta importante, nag-i-evolve ka. Kailangan mag-evolve ka. Kailangan mag-adapt ka. Kailangan mag-improve ka. Kaya huwag ka matatakot sa change. Kasi you are evolving. Yes.